Yung mga dati sir, meron tayong PO or P1 po. Yung PO sir, yung pang maintenance, mga pang-tire, pang-television natin. Then yung P1 natin, ito yung mga... Pero, ribbon cutting tayo ha. Ribbon cutting. So, ito po yung key ni Zentos. Actually, lahat ng 400 series, no? Puro ganito, no? Yan. So, ganyan din siya. Okay. So, ngayon ito. So, grabe yung innovation ngayon ni Zentos 400 series. Ito ngayon, ito yung wrist key ni Zentos 400 series. So, ito ngayon, kinakabit na natin siya. So, hindi natin alam kung paano siya ikabit talaga. Okay. Yung ATX kanina. Ngayon, isusuot na natin sa ating wrist. Yes, sir. Yung mag-ama, unang ATX na po yung mag-ama. Ano, tatanggal siya? Hindi naman siya madaling matanggal. Hindi naman po. Oo. Para siyang ano... Okay, so tinuturuan tayo ni Sir Eugene, manager ng Bristol, Caloocan City. Yan, yung wrist key ni Zontes 400G. Tinatanggal. Meron siya. Meron pang rubber. Ayun na lang sir, papasok mo lang gano'n. Okay. Ito sir, tatanggal. Tapos ito. Ito tanggal to. Tapos Wala talaga to. I see. parang yan lang yung rubber niya para dito sa gilid. Okay, okay. Papalit mo sir. Okay, thank you, sir. Ay, may kakunin kayo, sir? Okay na. So, ito pala, meron siyang nakakabit na parang rubber dito. So, ang gagawin mo, so, tatanggalin lang pala ito. Yan. Then, ikakabit yung, ano bang tawag dito? Rubber. Yung wrist niya. Wrist. Okay. Rubber wrist, yan. Dito tayo. Yun. Yun. So, nag-tick siya, ibig sabihin nag-lock na siya. So, ibig sabihin, Pwede mo siyang gawin ano. okay. Ganda ah. Very unique. Saka hindi mo akalain na susi. Oo nga eh. Hindi mo akalain Parang smartwatch. Oo, no? So, yeah, ilalagay natin. Kakabit natin sa... Okay. Ganda ng wrist natin, kakwentuhan. Nandito tayo ngayon sa Bristol, Caloocan City at okay, nakikita nyo ngayon ang Zontes 400G ay naabay na natin siya, kakwentuhan. No? Ang ganda ng kanyang wrist key, no? Ang ganda ng innovation ngayon ng Zontes 400, yung kakaiba. Kakaiba talaga sa lahat ng mga motorsiklo na nilaunch dito sa Pilipinas. Imagine mo, yung key, hindi mo akalain na ito pala yung susi niya, no? Wrist key, no? Ang kulit, no? Ang kulit ng key niya, no? Kala mo smartwatch siya. Pero hindi. Wrist key ni Zontes 400 series. Dito kakwento, recap lang tayo, no? Actually, na-vlog na natin to nung nakarang linggo itong Zontes 400G, no? Ngayon ay itutur ko ulit kayo dito sa 400G series. Ito palang crash bar niya, no? Kung mapapansin nyo, hindi siya mismo nakapasok dito sa mismong footrest. So, meron talaga siyang slot for screw. So, wala kang makikitang nakaangat na stainless dito o rubber, no? So, ito flat talaga, malinis sa malinis. At itong crash guard nila, talagang may allocated na pang-screw talaga, no? So, kung mapapansin mo, napakalinis ng kanyang footrest. At itong kanyang inverted suspension niya, no? Walang nabanggit kung anong brand nito, pero base sa mga nakikita na commercial ni Zontes,
Napakalambot nito. Talagang pang-adventure talaga. Tapos ito yung pinaka nagustuhan natin, no? Yung footrest kapag rough road, no? Pwede kang tumayo dito. So pag adventure bike, alam ko na tatanggal to eh. Itong rubber na to. Yan, meron siyang screw. Ito, meron din ba? O, meron din, no? Yan, pwede nyo tanggalin yan. Pag nasa off-road kayo, yan, may mga spike yan dito. Ayan, at least hindi dudulas yung mga sapatos ninyo. Okay na, very good talaga. Then side stand. Ito kakwentuhan, ipapakita ko sa inyo kung paano tumayo dito sa isang footrest kapag kayo ay nag-adventure o rough road, no? Nakita niyo yung footrest. Talagang komportable ka na magmaneho kapag rough road o during adventure mo kakwentuhan. Then kapag mga touring, yan makikita dito. At ang lawak din ng pinaka-space dito. So hindi masyadong bent yung inyong legs. Talagang ma-relax yung inyong driving pag kayo ay nakasakay sa Zontes 400G. Since nakasuot yung wrist key natin sa ating braso kakwentuhan, ngayon naman i-start natin yung electricity ni Zontes 400G. So nakikita niyo itong red button na ito. Isang click lang. Alright. Zontes. Then yung kanyang engine naman ay i-start. So ito yung tunog mismo ng engine, no? Ito kakwentuhan, i-start naman natin yung engine para marinig niyo kung ano yung actual sound ng pipe ni Zontes 400G. Ngayon naglagay tayo ng mic dito, ito DJI, yung isang mic para marinig niyo yung actual sound pipe ng 400G ni Zontes. Okay? So ito yung engine. So magi-start tayo dito. Alright. So, sound pipe. So, magre-rev lang tayo kakwentuhan, ha? Grabe, buong-buo yung tunog. Wow! Dito kakwentuhan, ito yung pinaka handbrake niya, no? Then ito yung passing light. Then ito yung kanyang high beam, low beam. Then ito yung hazard. At ito yung signal light, left and right. Kanyang horn. Ito kakwento, nasa kabila naman yung kill switch. Then yung echo. At yung TS function niya. At yung seat. Yung compartment. Ito yung off switch ng electricity. Then ito yung engine start. Then kung papapansin nyo yung kanyang suspension, adjustable siya, no? Kabilaan po siya. Then yung kanyang handlebar ay adjustable din yung kanyang position kung saan ka magiging komportable. Then ito yung brake oil. Then nung nasabi natin nung nakaraan, 4 adjustable ito, 4 level. Ito talaga yung nagugustuhan ko kay Zontes. Yung screen niya napakalaki, no? Parang tablet na talaga. So andito yung tire pressure monitoring system. Okay, ito yung volt, and then ABS, fuel range. So makikita naman dyan. Okay, so pipindutin lang natin yung mode. Yan, nag-change na siya kakwentuhan. Then yung gas level, and then yung temperature level. Then time. Okay.
Then yung kanyang ano no, yung signal light, napakalambot. O nga pala no, may mga nakikita ko na naglalagay ng guard dito no. Ako tingin ko lang not advisable na lalagyan ng guard kasi pag yan nilagyan mo dito, possible kasi na baka masira no. Kasi pag yun na bangga, baka yung base ay tingin ko lang naman no, masira. Ewan ko lang sa inyong opinion, pero sa opinion ko baka lang naman. Then yung kanyang DRL, no, napakahaba. Then yung kanyang dashcam. Then yung kanyang oxy, no? Ganda ng gulong, talagang combination ng adventure at ng touring at ng napakalaki ng kanyang plate, no? Then J1 yung kanyang braking system. Zone test. Ito yung nagpapaganda rin sa kanya, no? Yung kulay blue lining. Pag malayo ka, kala mo siya backlight. Pero hindi. Decal siya na blue at color black. Ang kanyang fuel capacity ay 17.5 liters naman. Dito naman kakwento no, na-amaze ako dito. Alam niyo kung bakit? May design siya, hindi lang basta paint siya, no? So nakakapa mo yung kanyang design, no? Para siyang camouflage na hindi mo maiintindihan kung parang pinitik ng pintura. Pero ang ganda. Ito naman ay matte black. Yung kanyang taillight na napakaganda. Yung kanyang rear camera. Itong ganda, oh. Matte black. Yung kanyang suspension. Ang ganda ng suspension niya, no? So ito ay preload, rebound, adjustable. Ang ganda ng coil niya, no? Then lapat ang gulong, no? 160 o 150 by 70 at 14 inches yung kanyang size ng tire. Yung sa kanyang tambucho naman, yung pipe niya, ang laki ng heat guard niya, no? Hindi masyadong mararamdaman yung init na nilalabas ng inyong pipe. Okay, ito yung ilalim. So, ito yung center stand. Ito yung center stand niya, kakwentuhan. Itong Zone Test 400G, madaling maubos. Nung last week lang, nasa 9, 10. Then, wala pang isang linggo, ubos na yung unit. So, ngayon kasi, wala nang walk-in, so reservation. So, ngayon kasi talagang wala nang stock talaga. So, ang next batch, ang sabi nila dito ay sa May pa, no? Ang kagandahan, paglabas sa May, 3 kulay na yung lalabas. Kasi ngayong first batch ay, ang lumabas lang na kulay ay isang gray at isang kulay puti, yung nandun kakwentuhan. Yan. Then, pagdating daw sa May, lalabas yung kulay green version naman. Maganda yung kulay green sa May, no? Kaya, pwede kayong tumawag sa Bristol Caloocan para sa reservation. 30,000 ang reservation at mapapasayo na ang Zone Test 400G na katulad nitong inabail natin kay Bristol Caloocan, kakwentuhan. Talagang isa sa mga nagustuhan ko kay Zone Test 400G ay etong hook. May hook siya dito, no? Yan, no? Pwedeng sabitan yan ng mga plastic pag kayo ay namalengke o grocery, pwede nyong ilagay dito. At napakatibay niya, no? Solid na solid. Okay, ang kanyang seat compartment ay ito yung kanyang switch. Yan, narinig na nyo, kakwentuhan, no? At napakalaki ng compartment talaga. Kasyang-kasya talaga dito yung full face helmet at yung half face helmet. At meron ding charging port, no? Isang USB Type A at isang USB Type C. Okay, so ituturo ko sa inyo, may mga charging port pa dito, no? Ito tulad nito. Meron ditong charging port. Yan.
Aha. Yan. Okay, anong meron dito? Meron ding... Ito, yan. USB Type-A at USB Type-C din. Oh, so, marami kayong ma-charge ng mga gadgets dito kay Zontes 400G. Meron ding charging port sa may pocket, no? Ito, kakwentuhan, no? Yan. USB Type-A at USB Type-C. So, total of 3 USB Type-C at 3 USB Type-A. So, ibig sabihin, 6 na gadgets ang inyong ma-charge dito, kakwentuhan, no? Napakaganda ng features ni Zontes 400G. Ito nga palang windshield. So, yung unang vlog natin, nabanggit natin is 7 adjustable, no, level. Pero 5 lang binilang ko, kani-kanina lang, no. So, ito, okay. Yung pag-unlock na ito, push, then twist, clockwise and counter. Kabilaan po yan. Then, yan, ipapakita ko. Ito yung pinaka-baba, no? Pinaka-lower level ng windshield. Ngayon, itataas natin. Okay, ito yung pinaka-taas naman. So, bibilangin natin. 5 level lang pala ito kakwentuhan. So, ulitin natin, no? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5 level yung adjustable ni windshield ni Zontes 400G, no? So, hindi ko lang alam kung ano yung gagawin natin, kung sa lower ba o yung gitna. Pero tingin ko, siguro sa bandang gitna tayo. Doon sa 3rd level. Okay, magbibilang tayo from the top. 1, 2. Yan. Siguro okay na yan. Then, pag lock naman nito, ipupush natin. Then, twist. So, pareho po yan, kabilaan. Dito kakwentuhan, no? So, hinahanap ko yung ano dito eh. Yung switch. I mean, yung kung meron siyang memory card. Etong dashcam ni Zontes 400G. Hinahanap ko siya, pero wala akong makita. Yung slot. Wala akong nakikitang slot talaga. Siguro tama nga yung sinasabi ni manager. Every 3 minutes lang yung talaga yung nare-record. Then nag-overloop siya. So, yun yung pinaka-latest, yung 3 minutes talaga. Ito kakwento yung lumbar dito sa pinaka-upuan niya. Talagang mapoprotektahan yung lower back mo. Mas lalo na doon sa lumbar, no? Yung dulong baba ng inyong likuran. Mas lalo kapag nasa mahabang biyahe kayo, ay siguradong magiging comfortable ang inyong likod ninyo dito sa kanyang upuan. Ito, plastic to. Then ito ay plastic din. At ang kapal ng foam, kakwentuhan nyo. Okay, ito yung gas tank. Okay, kakwento. So hanggang dito na lang muna tayo. At bukas ng umaga, kukunin natin itong Zontes 400G kasi wala pa tayong helmet. O nga pala, kakwento, no? So, humingi ako ng advice sa inyo kung ano yung magandang helmet na gagamitin natin para dito kay Zontes. So, actually, namimili ako kung modular or yung full face helmet. So, sana matulungan nyo ako. Comment na kayo sa baba, kakwentuhan. Okay, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, kakwentuhan, makikisuyo lang po tayo. Please subscribe to my channel, si Pepe. At ang kwento. Kahit anong mode lang.